ginagawa mo na yan? Asikas mo na pinapagawa ko sa'yo habang nagsaselfon na. Storbo naman eh. Tahan tuloy ako. Kaya nakinig ka sa sinasabi namin ng nanay mo. Lagi naman nyo alam ang nararamdaman ko. Huwag ka lang sumagot, nakinig ka na lang. Wala kayong pakialam sa buhay ko, malaki na ako. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, and the new is here. Ako po ay isang kabataan na bata pa lamang po'y nabuhay na po sa kalaswaan, na miski matatandang tao po, pinagnanasahan ko po. At dahil po sa buhay po na yun, nagkaroon po ako ng addiction sa po, na hindi ko na po makontrol ang sarili ko, na maya't maya po ginagawa ko po ang ganong uri ng kasalanan. Buhay po na wala pong kabuluhan, punong-puno po ng kalayawan. Nagkaroon po ako ng addiction po sa mga bagay ng mundo, sa mga online games po, na miski magulang ko po ay nagkaroon na po ng takot na baka po isang araw mawala na po ako sa sarili ko. Dumating po ang araw na nawalan po ako ng respeto sa aking magulang, na sinasagot ko na po sila, hindi na po nila ako mautusan. Ako po'y naging tamad po, mas lalo pong lalapit ang aking loob sa aking mga kaibigan kaysa sa aking mga magulang. Nagbunga po ito na mabilis po akong magalit sa aking mga kapatid. Mabilis akong mairita sa nasa paligid ko na miski tawagin lamang po yung pangalan ko, galit na ako. At dahil po sa pagka-addict po na ito'y napabayaan ko na po ang aking pag-aaral. At naranasan ko rin po na gumastos po sa mga online games po na to. At ako rin po ay natuto po na gumamit ng electric cigarette po na hindi po alam ng magulang natin. Sa pagsama-sama po natin sa mga kaibigan po natin, natututo po ako na gumawa po ng mga bagay na ginagawa nila. Dumating sa buhay natin na napapamura po tayo. Natuto po ako mag-curse sa kapwa ko. Natuto po ako na mag-gossip, na miski buhay po ng isang taong namumuhay na maayos po, chinichismis ko po sa ibang tao. At nandyan din po na sa tuwing ako po'y nagkakaroon po ng mga sakit at karamdaman, ako po'y tumutuloy sa mga albularyo, sa mga mananawas. Nawala po ang aking paniniwala sa Diyos. Bagamat labas-pasok po ako sa simbahan, ngunit hindi po nabago ang aking buhay. Na naranasan ko po na lumuhod po sa mga rebulto po na hindi ko kilala, na hindi ko alam kung sinasagot ba ang bawat pagtawag ko sa Kanya. Habang ako po'y nag-i-scroll sa Facebook, nakita ko po ang Tatay Apostol. Nakita ko po ang healing portion po doon na pinagaling po ng Lord ang mga naka-wheelchair. Ako po ay namangha. Ako po ay napasabi na, wow! May mala pa pala! At nang panahon po na yun ay nagkaroon po ako ng pag-asa po na pwede pa palang lumaya ang buhay ng isang tao. At nung mga sumunod na araw po ay nagkaroon po ako ng desire na hanapin po ang programa po na akin pong nakita noon. At nang nakita ko pong may live streaming po, agad ko po itong pinindot. At pagpindot ko po noon, habang ako po'y nanonood sa tatay, unti-unti po binabago ng Lord ang aking buhay. Isang araw po, ako po'y nakadalo po sa gawain po ng Jesus is Our Shield, dito po sa main church. At sa pagpapatuloy ko po'y narinig ko po na meron pong Living Like Jesus Youth Camp na magaganap.
At ako po'y nagkaroon po ng malaking desire na makasama po. At ang Lord po'y kaagad sumagot. Nagimala po ang Lord. Dahil nung time po na yun, hindi po ako nagpa-sponsor. Hindi ako lumapit sa kaninumang tao, nag-pray lang po ako sa Lord. At ang kagandahan po nun, yung Lord nag-provide po. At ibinigay niya pa po ng higit pa po sa pang-registration po. Bunga po ng blessing po ng Lord na yun, ako po'y nakasama rin po sa 3 days corporate prayer and fasting po ng mga Living Like Jesus Youth. At ako nga po'y nakasama po sa Living Like Jesus Youth Camp noong 2022 po. At mula po sa turo po ng tatay, ng nanay at ni Apostle John, ako po'y lubos po na napagpala. Lahat po ng mga turo nila ay tumimo po sa aking puso. Sa bawat pagpapaaltar call po nila, ako po ay nakaranas po ng dakilang bagay mula po sa Lord na ang presensya po niya ay bumalot po talaga sa aking buhay. Na tumagos po sa aking mga buto. Isa po ako sa mga kabataan po na na-slain po nung time po na yun. At pagbangon ko nga po, ako po'y totally pinalaya na po ng ating Panginoong Kristo. Ako po'y lumaya po sa anuman pong uri ng mga kasalanan po, sa anuman pong uri po ng mga gawa po ng kaaway. Kung nung time po na wala pa po ako sa Lord, ako po'y mahihiyain. Hindi po ako basta-basta sumasama po sa mga tao na hindi ko po kilala. At nung time po na yun, sa dami po ng mga kabataan, natuto po akong makihalubilo, natuto po akong makipag-usap sa kanila, makipagkaibigan. At ang bawat gawain po na yun ay naging memorable po sa akin. Ang mga bagay po na hindi ko pa nararanasan ay pinaranas po ng Panginoon sa akin. At bunga po ng karanasan po na yun, maya't maya po, ako po'y umiiyak, maya't maya po hinahanap po ang presensya ng Diyos. Nawalan po ako ng desire na ipagpatuloy pa po ang pamumuhay na may kahalayan, kalaswaan, sa paglalaro po ng mga online games, sa paggamit po ng mga electric cigarette, at nawala na po ang pagsamba ko sa mga Diyos-Diyosan. Nawala na rin po ang pagsagot ko sa mga magulang, ang mga kawalan ng respeto sa kanila na kung noon po ay di ko sila ginagalang. Kung ngayon po ginagalang ko na po muli ang aking mga magulang. Natuto po akong magmahal po sa aking pong pamilya. Totally binago po ng Lord ang aking buhay. The moment we've received the Lord as our personal Lord and Savior, then we begin to live for Him. Totally, completely, it is 100%. The moment we decided to live for God, then kasabay po nun ay understanding we will live for His will. Kasi yun ang reason bakit niya tayo kinirate sa kanyang anyot wangis, iniligtas, pinanahanan. Tinakdang maging kagaya ng Panginoong Jesucristo para ganapin, tapusin ang kanyang kalooban that will affect the 8 billion plus souls around the world. At mula noon, natuto po akong maglingkod sa Panginoon. Ako po ngayon ay isa na pong fully committed worker po sa Marilao, Bulacan chapter. Ginagamit po ako ng Lord sa pag-MC, sa pag-ooperate po ng LSN, sa pagtugtog po ng mga instrumento po. Ginagamit rin po tayo ng Lord na leader po sa bawat pananalangin. Isa rin po akong youth leader. At sa bawat paghayo po natin, ginagamit na rin po tayo ng Lord na tagapagturo po ng salita po niya. At yung dating adik po sa kamunduhan, ngayon po ay isa na po kong adik sa pagsunod po sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil po sa patuloy nating pagsunod sa Lord, sa pananalangin, sa pagkakaloob, ngayon po nadala ko na pong aking pamilya po. Kami po ngayon ay isa na pong pamilya na naglilingkod po sa Panginoon. At talagang biyaya at pagpapala ang Living Like Jesus Youth Camp sa napakaraming kabataan katulad ko. Kaya't kayong mga kabataan na adik sa bisyo, adik sa kasalanan ng mundong to, iniimbitahan ko kayo na sumama sa Living Like Jesus Youth Camp 2025 with the theme First Love Never Dies. Sa gawaing ito, tunay na mararanasan niyo ang Diyos na magbabago ng buhay niyo. Kaya't huwag kaligtaan ng gawaing ito, sama na!
mag-imbita at mag-register na.